Tayo po'y muli lumubog, madalangin. O Diyos Ama na dakila ang mga pamilya sa lahat. Panginoon, nabago sa po sa amin na ito sa puso ng pasalamat sa lahat po ng pagpapalang biyaya na patuloy yung binibigay sa bawat isa. Pinakasalamatan namin Panginoon na buhay kalakasan na tinatagay po namin sa mga oras na ito. Dalangin namin Panginoon na aming pinagpapagalaw naway magamit ito sa pagpapalagan at ang salita. Kiwin din sa pagpapulat ng bayan sa mga ating Panginoon. Dalangin din namin na makatulong ito sa ilang nabalito namin na kailangan sa pangkalasyang Panginoon. Hiling din namin Panginoon sa mga sunod na araw na ito ang mag-ingat at mabay sa amin sa aming mga trabaho o negosyo. Ikaw mismo ang mag-provide sa aming Panginoon ng mga pangailangan sa ibang pangataon. Naway nga tayo po kami at muli ay hindi kami nakapatawaran sa mga pagkakasala. At sa mga bagay pa rin na hindi mo nasabit ng mga labi, ay patuloy po namin hinihingi at nakasalamatan sa alam po na yung anak na si Kristo Jesus ay magpapaligtas, sige at magpapakailan. Amen. Muli po tayo nagpapasalamat sa ating mga kapatid na dumalo sa mahalagang pagtitipon na ito. At nawa palagi tayong mainit sa ating mga pananampalataya. At patuloy tayong magpalakas ng katawan. Mga pumapasok na naman ng mga bagong sakit. Ano po? Init-lamig, nahihirapan yung ating mga katawan lupa na matanggap kung ano yung uri ng panahon na napakagulo. Kaya lagi tayong dumalangin sa Panginoon. I-enjoy lang natin kung ano meron tayo, huwag tayong mag-stress. At ang Diyos ay laging nakapatnubay sa atin. Ano? Meron po kayong nice dinawin tungkol sa ating pinaksak. Sige po kay Sister Daisy. Ito po, babalita ko lang na at magpapasalamat sa suporta niyo sa nanay Ferdy. Si Sister Ferdy na ngayon ay maayos na sa pagkaka-opera ng kanyang mata. Medyo rare yung case niya kaya 2 linggo na hindi kami nakasama kasi medyo nabugbog ng konti yung mata dahil sa sobrang tigas at sobrang siksik sa loob ng mata. So, medyo nahirapan yung doktor. So, nagpapasalamat po kami sa suporta na nabigay nyo. Ganun din kay Sister Ellie na nabigay na support. At salamat dun sa laging active pagdating sa visitation. Na-assign natin si Brother Jason at Brother JM. Sumama rin si Sister Grace at si Sister Sam. Salamat sa inyo. Ito yung tanong. Kasi nakita ko rin mga bata yun, no? Yung mga kids. Tinuro namin yan yung sa kay Moises. Pero syempre, version ng pambata. Gusto ko lang linawin para madugtungan yung alam nila na ang sabi mo, nakita nyo, narinig nyo nung una. Kasi diba sa pagbibigay ng 10 utos, hindi ito isang linggo lang kasi nakapaggawa pa sila ng mga rebulto sila araw. Kaya matagal yun. Sa galit ni Moises, binasag niya. Ang punong tanong, nagalit din ba ang Diyos doon? Dahil matagal niyang ginawa yun. Matagal siya nakipagtipan dun para sa galit lang na basagin mo. Pangalawa, dun sa karugtong narinig nyo. Ibig sabihin, kung ito ay nabasa, ano yung verse na magpapatunay na ito ay bahagi, narinig nyo nung una, kung ito ay basa? Ayun po. Bali, doon po sa sinabi na kung nagalit ang Diyos, may talata dito na ang natatandaan ko lang po, hindi ko malaman kung saan siya nakasulat, na sinabi ng Diyos kay Moses, bakit niya binasag? Nag-init ka ba? Parang may ganong word na. Kaya, yung sunod po na nabasa, yun po yung pangalawa sa Deuteronomy. Nakalagay dito sa Deuteronomy, chapter 5 yata, na inulit po doon yung mga batas na ito. Kaya kung mapapansin po natin, mula dito sa Old Testament, dito kay, alagay natin halimbawa, dito kay Moses, dito inulit yan. Tapos,
pagdating dito sa New Testament, dito, inulit-ulit ni Jesus Christ. So, inulit dito yung nanggaling dito. Ano po? Kasi yung paraan nila dati ng pagbabasa, kaya nakalagay din yung narinig ninyo sinasabi, pinapahayag ng mga propeta nung una na magbago na kayo, yung bayan na ito sapagkat ang Diyos ay darating. Ang mga inyong gawa ay masama sa pangalan, sa paningin ng Panginoon. Kaya yung mga bagay na binabanggit po na yan, inulit din ni Pablo naman sa kanyang sulat. Ano po? Yung tungkol sa mga nangyari na yan doon sa ilang, sa desert. Ano po? Dito sa 1 Corinthians 10:6, ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin. Ayun. So yan, nangyari na pala nung una yung mga yan. Halimbawa daw ito sa atin ngayon ng mga tumatawag sa pangalan ng Diyos, sa mga Kristiyano, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila, yung mga nagkasala na nagsipagnasa. Nandiyan yung mga bagay na naka-itemize 7, huwag kayong mapagsama sa Diyos-Diyosan 8, huwag kayong makikiapit 9, huwag ninyong tutuksuin ng Panginoon 10, huwag kayong magbulong-bulungan 11, ang mga bagay na ito nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin. So yung mga yun pala, kaya kinukote ni Jesus Christ na narinig ninyong sinasabi ng una. Hindi makakalusot yung tao sa bawat henerasyon, di lumipas na to. Hindi naman namin alam yan eh. Hindi nila pwede sabihin yan. Parang sa tingin po natin ngayon, 2024 na, walang pwede magsabi na, hindi namin alam yan. Ay, hindi. Kasi ito ay binabanggit sa radyo, sa TV, sa YouTube, lahat. May magbabahit ng makikita kang mga naglalagay ng mga Bible verses sa TikTok. Madami. Kaya yung mga bagay po na yun ay siguradong narinig nila at ipinaparinig din sa lahat ng mga tao sa panahon po natin ngayon. So kami po ay masaya din na nakita po namin Sister Daisy, Sister Bernie, successful ang operasyon. Masaya po kami makita kayo muli at salamat din po sa IMOS, sa bawat isa sa atin na nag-pray at nagbigay ng suporta sa kanila. Masarap po yung ganyan na yung ating mga kapatid ay nakikita natin matapos dumaan sa mga matitinding pagsubok. Ngayon ay si Dudes naman. Yan, nakikipag-ugnayan. Salamat din po kay Brother John at kay Brother Jason. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga misyon at maging halimbawa din ito sa ibang mga kabataan. Kapag inilagay mo yung iyong sarili sa Panginoon, gawin natin ng may pusang loob. Alam ng Diyos yung mga bagay na ibibigay niya sa atin na tayo ay lagi niyang gagabayan sa naman tayo makarating. Mabilis ang buhay ng tao. Yan po. Kaya kailangan, yung sinasabi natin kanina, huwag na natin problemahin yung ibang mga bagay na kung ano man din po. Basta palakasin natin yung ating mga katawan, sumasampalataya tayo sa Diyos, gumagawa tayo ng mabuti. Mahalagang bagay na makita ng Diyos yun na mayroong silbi yung pang-araw-araw natin po ang buhay. Marami na tayo pong pinag-aralan. Marami na tayong mga nilatag na mga makapagpapalakas ng pananampalataya. Kasi ninyo po, pag hindi tayo nakasamba, doon nakakapanghina. Ito kasi, yung nagbibigay lakas. Alisin mo yung salita ng Diyos. Manlalata tayo. Wala kang knowledge. Wala kang kukuhaan ng puwersa. Kung saan galing ang ano, magmumukmuka na magmumukmuka. Samantalang ito, pag binasa natin, nakakagaan ng damdamin. Kaya dinasabi ko rin po, kaysa sumubaybay kayo sa kahit anumang mga nakikita natin dyan sa mga social media platforms, maging addict tayo sa pagbabasa ng Bible. Tingnan natin yung mga nagpapaliwanag doon, kung ano yung kanilang mga ipinapaliwanag. Ano po? Maraming salamat po kay Sister Daisy at maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa panghuling, ay kay Brother Imon, meron pa po. Sige po.